napaiyak ako. Kinomfort naman nila ako after nun. After naman nun, na-trauma rin talaga ako. Nakaka-trauma talaga. Pero sabi lagi, magpakumbaba. Girl, hindi ako lagi bottom. Hindi mo kasi din masasabi kung ano ang nararamdaman ng bawat isa, kung ano yung nafe-feel nila sa trabaho. So parang, alam mo yon, hindi natin pwedeng husgahan lahat ng iba't ibang tao, lahat ng iba't ibang sektor base sa kung anong nakikita lang natin. Kasi nga, we are not wearing the same shoes, di ba? Parang, hindi nyo alam kung ano yung pressure na nafe-feel namin. Hana, okay. Nahihiya pa ako. Basta camera shy pa rin tayo. Tagal ko na sa camera to. Annyeonghaseyo and mabuhay buyoimnida. And for today's, ano ba to? I can consider it again. Siguro sa podcast ko na lang ulit siya i-upload. Kasi, chika lang ako ng chika kasi feeling ko yung mga ganitong bagay yung mga ganitong video is consider siya as podcast kahit na wala namang kausap or kahit na kasi wala naman akong ginagawa. Chumichika lang naman ako dito. Wala naman kayo nakikitang kinakain or kasama or anything. So, podcast ko na lang siya. And for today's podcast, for our episode 5. Yes, napaka-special lang episode 5 natin. And kasi nandito tayo sa labas. Nandito tayo sa Kungwon, sa Umsong Kungwon. And ang Umsong Kungwon, Umsong, lugar namin. And Kungwon is park in Korea. So, may natutunan kayo sa aking word. Charis, narito tayo sa labas kasi feeling ko I need to appreciate the environment, the nature. Kasi spring na, di ba? Spring tagsibol. Sana all sumisibol. Charis, kami na-fall lang, tapos nahulog, tapos yun. Charat! Hindi. Narito tayo ngayon sa Kungwon para lang, gusto ko lang magpahangin, though medyo malamig, pero gusto kong maka-breathe ng fresh air kasi nakakasakal din naman sa bahay na palagi ka lang nasa kwarto, tapos paulit-ulit lang yung routine. Alam niyo yung feeling na parang nakakasawa talaga na laging bubong lang ang nakikita mo, kisame, pader, tas TV, paulit-ulit, laba, luto. Actually, hindi nga ako nagluluto eh. So, parang nakaka-urat, yung gayon baga na, ayan, bumabalik ang accent ko, be. Lumalabas siya. So, parang nakaka-umay, na paulit-ulit gano'n, tapos trabaho lang. So, ngayon, May 1, it's International Labor Day. Yes, nanganak ako kanina. Gumawa ako ng video kanina na nanganganak ako. Kasi nga, International Labor Day. Ang dumiyata na naupuan ko. And, since International Labor Day, Labor Day, palit-ulit. Araw ng mga manggagawa. So, saludo tayo sa lahat ng mga manggagawa, especially sa mga tatay natin na jeepney drivers, mga farmers, especially talaga sa mga field yung trabaho. Pero, hindi naman natin, lahat ng manggagawa, saludo tayo kasi may mga hindi naman natin alam kung ano ba yung nafe-feel nila, paano ba yung pagod na-experience nila everyday sa kanilang trabaho. So, sa lahat po ng mga manggagawa, Happy International Labor Day po! Yes, and since we are here in South Korea and also I'm a factory worker here, this is a video for all of us na, makita nyo ang environment, ang labas ng bahay ni Buyo dahil lagi na lang kwarto ko ang nakikita nyo. So, dito naman tayo sa labas, outdoor fan. Outdoor fan ang atake natin for today's video. Kasi parang feeling ko, ang ganda ng background, di ba? Though it's just a park, lang siya, kalsada, tapos mga puno, parang wala, ito lang. Pero, parang there's no so much to offer. Pero alam mo yung feeling na, nakaka-breathe ka ng fresh air nga, green na yung paligid, parang mind natin, green-minded. Just, alam mo, ang sarap i-appreciate ng environment kapag pagod ka sa buhay, di ba? At saka, ayun, paulit-ulit tayong pagod. Ito na nga, magsisimula na tayo sa podcast natin actually, wala akong naiisip na topic for this podcast. Parang gusto ko lang, it's a random podcast na mapag-usapan natin at ma-appreciate natin lahat ng mga manggagawa. So, ito na lang. Since, tayo is mga workers, kahit pa siya is field or office, lahat,
Ayun. Wala talaga, hindi ko maipasok. Paano natin 'to gagawin? Paano natin 'to lulusutan? Pero mai-share ko lang, I started working nagsimula ako maging isang manggagawa when I was, 18 years old nang maka-graduate ako sa aking pag-aaral ng college ng 2 years, 'di ba? After ko noon, nagtrabaho na ako for 18 years old and maikwento ko lang, alam niyo ba guys, oh my God, lumalabas na Batanggenyo ko. Oh my God, gusto ko na 'to. Alam niyo ga, nung ako ay yung pag-a-apply kong ang una kong trabaho pala is I work in a convenience store in 7-Eleven in the Philippines. So, ang storya noon, gumraduate ako ng October 2015 yata yun, October ako gumraduate. Tapos, nagbakasyon naman din ako syempre November, December. Tapos alam niyo yung feeling ko na nabo-bore ako sa bahay dahil syempre ang aga kong gumraduate tapos nakaka-bored. Tapos alam mo syempre parang in the status of your family, you have to work din para makatulong din naman. May ganun na akong thinking ng bata pa ako. So parang na-push na ako na magtrabaho. So naghahanap ako ng mga pag-a-applyan. Ngayon, one time pa, noong bandang January, I don't know if it is January 6, ang nanay ko is galing palengke. So, galing palengke siya. Ngayon, nag-story time. Nagpalengke siya, tapos pag uwi niya sa amin, sabi niya sa akin, o di ba gusto mo mag-apply? May nakita akong hiring doon sa may 7-Eleven, sa may Petron. Wow. Yes. Ano siya, very, very, very full of information. Paano ba natin sabihin yun? Na merong applyan, may nakapaskil sa pader na merong applyan sa 7-Eleven sa may Petron. So, ang ginawa namin ng nanay ko, tanghali siya umuwi. Kinabukasan namin pinuntahan yata. Hindi ko sure kung kinabukasan namin pinuntahan or that day pinuntahan agad din namin. Nagpunta na nga kami doon. Ay, oo, kinabukasan yata yun na kami pumunta. Pumunta kami doon, umagang-umaga. Tapos, syempre, alam niyo yung feeling na ako is bago. First time ko yung magtatrabaho. Tapos, ako, very makamother ako. Alam niyo yun, yung hindi ako sanay na wala ang ina. So, kasama ko ang ina sa pag-a-apply. Nagpasa ako resume. Inantay namin ng manager. Sabi kasi ng mga clerk, antayin nyo na lang po si ma'am. Parating na po yun, bandang 9:00. Nung time pa lang yon, shout out kay Ma'am Raquel. Ma'am Raquel na manager ko before ako, nauna ako store manager. Hello po. Nung time pa lang yon, hiring talaga ang company na yon or ang 7-Eleven kasi nga kulang sa empleyado. Tapos, kulang sila kasi mga nag-awol yata after nung makuha mga bonus, nag-awol na. So, nagpasa ko resume, in-interview ako that time. Interview. Sinabi ang scheduling, blah, blah, blah. Alam mo ba, di ba kadalasan, usually, yung mga ibang trabaho, tatawagan na lang kita, di ba? May mga ganong instances. Tapos pag sinabing tatawagan, hindi ka na talaga tatawagan. Paasa yung mga ganyan, di ba? Tapos, meron pang iba na parang after sa ilang araw ka pa bago matawagan kasi magsiset pa sila, mag-i-interview pa sila ng iba't ibang tao. Alam mo, sabi sa akin ni Ma'am Raquel, ang manager ko, okay, training ka na mamaya. Ate ko, wait lang, 10:00 mo ako in-interview, tapos pagte-trainingin mo ako, 12:00 kailangan daw na andun na ako kasi ang shift daw ng training ko is 2 to 10. Ate ko, adik ka ba? Adik ba yung manager ko no time na yun? So, 2 to 10? Girl, wala akong kahanda-handa. Hindi ako ready. I'm not really prepared. Sobra ako nabigla at that moment na, alam mo, feeling wala kang mga damit, hindi mo alam kung anong suot mo, wala kang anything to wear on your first day. So, pero nung nangyayari na yon, sabi ang nanay ko is Girl Scout kasi ang ina. Shout out to my mother, Dora de Mesa. I love you, ina. Sabi ang nanay ko is tumawag na agad sa amin. Hello, nasaan? Meron ba kayong mga polo, yung mga mo yung white collar shirt, tapos black pants, black shoes, lahat pinaprepare niya sa nasa pwedeng suyuin sa amin. And luckily, meron naman, alam mo, bandang 11:00, nakauwi na agad kami sa amin. Malayo kami sa bayan. Parang, kung magta-tricycle ka, parang 30 minutes din yung layo from bahay to bayan. So, napakalayo nun. Tricycle, ang tagal pang mapuno nun. Oh my gosh. Baka umano yung camera ko. No! So, ang layo nga nun, di ba?
Alam mo pagdating ko ng bahay, pagdating namin ng bahay ng nanay ko, hindi man lang kami kumain. Nag-ano agad kami, nagbihis agad ako, alam mo yung walang ka-prepare, bihis, pak, laban. Tapos lusong ulit pa, lusong ulit. Naku, kailangan natin makababa ng ng bayan ng, bago mag-alauna kasi training nga yun. Kailangan, alam mo, super excited. Alam mo, mga ganong moment sa buhay kapag first time or first day, sobrang excited ka sa mga bagay-bagay. So, ano yon punta na kami sa bayan. Ayun na, nag-time in na ako ng before. Sobrang aga ko, early bird ako. Kahit naman hanggang ngayon, parang hindi kasi ako yung tipo na nagpapalit sa mga trabaho. Ayoko ng ganun. So, parang alauna pa lang, naandun na ako sa trabaho. So, training. Sa pagkakatanda ko, tatlo or dalawa kaming sabay na hire at that day, si Ate Ivana. Hi Ate Ivana Besas, namimiss ko Ate Ivana. And meron pa kaming kasabay na dalawa pa, parang apat yung hinire for that batch. Pero dalawa or tatlo yata ang ipinasok sa store namin. So parang half talaga ng employee sa branch na yun is puro bago, tapos half na yung mga luma. So, nagsimula na doon yung journey ko ng pagtatrabaho, doon ako nakakilala ng ng mga iba't ibang tao. Alam niyo ba, sobrang laki ng na naitulong sa akin ng pagtatrabaho sa convenience store or doon sa may 7-Eleven. Bakit? Una sa lahat, syempre, sa sahod, 'di ba? Hindi siya malaki. Alam mo yung basta may trabaho ka lang, 'di ba? Pero kahit papaano naman, yung may naitutulong ka, nakakatulong ka na sa family mo. Padalwa, alam mo ang isa sa pinaka-grateful ako na natutunan ko talaga sa sa pagtatrabaho. Hindi ko naman sinasabi na dito lang to sa may 7-Eleven na sa experience ko sa trabaho. Pero sobrang laki na naging tulong niya sa akin kasi alam mo yung parang ang mga katrabaho ko is dedicated. Alam mo yung masisipag sila. Doon ko natutunan maging mabilis ng Though mabilis, hindi ko masabi talaga kung mabilis ako, pero doon ko natutunan maging masipag, mabilis, maging passionate sa trabaho, at saka especially yung maging yung maging kalmado ka makipag-usap sa mga tao. Yung customer service be kasi yun ang aming number one priority. Charot. Kasi yon, sabi nila, customers is always right. But for me, customers is right and left. Hindi naman natin masasabi na laging right ang customer kasi may nagpauso lang doon. For me may nagpauso lang doon. Pero ang laki na natutunan ko sa customer service kasi doon ko parang natutunan kung paano makipag-communicate, paano magsalita ng mahinahon while you were on a situation na parang makabagdamdamin. Alam mo yun? Kasi isang beses, bago pa lang ako noon. At saka yung palibhasa bata ako noon, yung mga palibhasa nga bata ka, naka-experience ka ng mga bullying sa mga katrabaho mo, di ba? Alam mo, kinakaya-kaya ka. Kasi ikaw pinakabata, wala kang choice kasi ikaw pinakabata, ikaw isasalpa kasi ikaw pinakabata, hindi ka makakahindi. So, parang yun ang isa sa mga naging weakness ko. And isa sa na-experience ko sa may 7-Eleven, napaiyak ako na customer. Ilang beses akong napaiyak ng customer, be. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan talaga, napaiyak ako ng isang foreigner na customer. Bakit? Kasi ganito, meron na palang update ng price change ba tawag doon, na pagpapalit ng presyo ng mga bagay-bagay, ng mga pagkain sa amin. So, itong isang alak, binag-price change na pala. Hindi ko alam. Syempre, bago pa lang ako, tsaka hindi naman ako in charge sa pagpapalit ng mga price tag, sa mga price change. So, nag-price change na. Girl, itong nagtaas ng presyo, parang around 15 pesos yata yung itinaas ng isang wine. Ito si customer na foreigner. Yes, siya, foreigner, and parang mga American yata siya, basta white siya, foreigner. Nag-price change, bibili na niya. Tapos pagdating sa counter, siya, may God ang camera ko. Yung price ng ng alak na nakalagay doon sa yung price ng alak na nakalagay doon sa may price tag is iba doon sa price na lumabas sa screen. Sa Girl, Diyos ko, alam mo, sobrang ko doon, sabi ko, parang ko to lulusutan. Kasi nung time na yon, parang hindi ko sure kung ang mga kasama ko is
Ay, si kuya, yung kasama kong ka-duty no'n, nasa walk-in chiller, nagre-refill. Tapos wala si ma'am, tapos trainee yung kasama ko. So, sabi ko, paano ko lulusutan 'to? Hindi naman kami nagdadaya kasi alam mo galit na galit siya. Galit na galit sa customer, sabi sa'kin, ano, "Bakit hindi niyo ba 'to pinapalitan? Niloloko niyo ba kami?" Parang hindi siya nag-Tagalog be, English. So, para mas lalo nakakaiyak yan, hindi mo siya maintindihan, hindi ka makasagot kasi nga English. So, sabi, "Niloloko niyo ba kami? Bakit ganyan? Ibang presyo pagdating dito sa ano, paano kung hindi namin nakikita yan, hindi namin check ganyan ba lahat ng store, blah, 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 nasaan ang manager, blah, blah." Ganon, super atake siya, lalaki siya, matanda na siya, kaya parang feeling ko super high blood siya, ganon ang mga moment niya sa buhay. So, ayun na nga, umiyak ako be, hindi ko talaga kinaya yung pressure. Tapos kaya rin nakakaiyak, isa pa sa reason bakit ka maiiyak. Be, ang daming tao. Ang daming peak hour noon. Sobrang dami ng tao sa nung duty na yon. Oo, parang bandang 2:00, mga ganun, ganun yata. Sobrang dami ng tao. Tapos papagalitan ka, mumurahin ka in front of the people. So, talagang be, alam mo yung parang ka nasa drama, umiiyak ka na lang, tapos inaabot na naman ako ng mga bata na kakilala ko ng tissue. Tapos kinomfort naman nila ako after nun. After naman nun, na-trauma rin talaga ako. Nakaka-trauma talaga. Alam mo, marami akong na-experience sa customer service na mga mata pobre. Alam mo, sobra ang dami kong at diyan ako na-train. Diyan ako na-train talaga na makipag-communicate nang hindi siya maha-high blood ng sobra-sobra, pero you are defending yourself din also. Pero sabi lagi, magpakumbaba. Girl, hindi ako lagi bottom. Hindi laging si Buyo ay, nung una-una syempre, nagpapakumbaba. Ayoko mawala ng trabaho. Pero alam nyo ba, nung ako'y natuto na, I keep shade. Keep shading, ate ko. Alam ginagawa ko minsan? May mga strategy kasi ako na hindi ko na lang kukwento dito kung paano ko siya ginagawa. Pero, minsan talaga, hindi ako pala patol, hindi ako patola, pero ine-explain ko sa customer na maaaring yung mga ganitong bagay is nangyari dahil alam mo na may mga bagay na hindi mo nagagawa. For example, sa sobrang busy nyo, hindi mo na napansin, kaya nangyari yun. And ayun, dahil doon marami akong natutunan na sa customer service, sobrang laki na naitulong sa akin ng 7-Eleven. I work for 7-Eleven for I think 5 years. 5 years yata ako nag-work. Kung susumahin, 2 years akong clerk, pagsasama-samahin na yung sa iba't ibang branch. Tapos 3 years yata ako nag-handle ng store. So yes, napagbigyan po tayo. Nakapag-handle po ako ng isang store. Actually, napakarami. Ang dami kong kwento sana about dito kasi sobrang haba na rin naman ng ang haba na ng video at saka nadidistract ako. Ang daming hindi ko alam kung anong lahi to pero Tagalog ba sila? Ay, Tagalog sila. Oh my God. Oo nga, Tagalog sila. Nahihiya tuloy ako. Alam niyo, actually, talaga ako, mahihain ako in public. Hindi nga ako makatingin. Wait lang, hindi ako makatingin. Okay, I'll be back after na lang makalagpas dito. So, ayun nga, ang dami kong natutunan when I was working in 7-Eleven. Naging manager nga ako sa isang branch. 2 branches yata yan. Pero yung isa sa branch na pinakaminahal ko is I worked there for 3 years. And sobra rin laki na natutunan ko doon sa pagiging manager. At the age of 19, I started to work as a store manager po. Hindi ko siya pinagmamalaki. Pero nakakatuwa kasi naging part ng life ko ang pag-handle ng isang mabigat-bigat na sitwasyon at that age. 'Di ba? Parang at that age of 19 na-expose na ako sa mga iba't ibang klase ng customer, iba't ibang klase ng tao, kung paano mag-handle ng mga situation. At saka nakakaloka doon, be. Girl, hindi naman ako accounting, hindi naman ako hindi ako HR. Alam mo yung ang daming parang magiging flexible ka once you work in a convenience store, especially in 7-Eleven. Sobrang passionate nila sa trabaho.
Sip-sip. Baka gusto bumalik. Pero, so, for me, yung naging batch ko, for me, yung mga naging manager ko, shout out sa akin mga naging area manager. Hello po, Ma'am Weng Joso, si Ma'am Jelfie Kailon, at si Ma'am Grace Paulite. Hello po, namimiss ko tuloy ang 7-Eleven family. Sana mapanood nyo to, na narinig nyo, na sinashout out ko kayo here on, on my vlog. So, on my podcast pala to. Pasok to sa podcast, be. So, yun na nga. Ang hangin! Be, kailangan kapitan. At saka alam niyo yung pollen? Alam niyo yun? Yung mga, dito kasi sa Korea, pag spring, yung mga, para maalikabok siya. So, mamaya feeling ko maliligo na naman ako pag uwi ko. At dali ko ma-distract, no? Kaya, ayoko rin minsan sa labas. So, sobrang dali ko ma-distract. Parang hindi ko kaya tumaga sa isang bagay na hindi ko mapapansin ng mga bagay-bagay. So, yun na nga. I work at 7-Eleven and I also work sa finance. Nagtrabaho ako sa Aeon Credit sa Philippines before. Kaso ilang buwan lang nga ako kasi na-biktima kami ng COVID. Umabot yun sa mga COVID na panahon. So, yun na nga, hindi ako nakapagtuloy. Nagkasakit ako. So, hindi na ako nakabalik. And isa pa, last na naging trabaho ko before ako magpunta dito sa Korea is nag-work ako sa hotel hindi ko natanda yung pangalan or hindi ko siya ipopromote. Kasi isa siyang private hotel plus pagmamayari pala siya ng isang public official, be. Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam na, my God, public official pala yun. Tapos kilala yung ipilyedo niyang yon. Feeling ko kilala niyo siya. Kilala siya pag sinabi ko dito. Pero hindi ko na siya sasabihin kasi nga hindi naman siya part ng Hindi naman siya part parang growing up. Pero mahal ko rin ang mga naging katrabaho ko doon. So, na-appreciate ko lahat naman naging trabaho ko. Sobrang dami kong na-experience and nagsimula nga ako ng trabaho year 2016, January 2016, and now is May 1, 2026. So, nagtatrabaho ako for 10 years na. Though, it's just 10 years compared sa marami pa nating mga kababayan, abroad, or local, or even our parents and sisters and brothers. Nakakapagod, di ba? Kahit pa ikaw naman ay first year mo lang magtrabaho, 2 years, hindi mo kasi din masasabi kung ano ang nararamdaman ng bawat isa, kung ano yung nafe-feel nila sa trabaho. So parang, alam mo yon, hindi natin pwedeng husgahan lahat ng iba't ibang tao, lahat ng iba't ibang sektor base sa kung anong nakikita lang natin. Kasi nga, we are not wearing the same shoes, di ba? Parang, hindi nyo alam kung ano yung pressure na nafe-feel namin or yung bigat ng trabaho. Hindi natin alam kung ano yung trabaho na na-experience nila kahit sila ay nasa office or naka-aircon. Sobrang nakakapagod, nai-stress sila mentally, yung iba physically. So, hindi natin pwedeng husgahan ang mga tao na base lamang sa kung anong gusto nating makita at sabihin. So again, saludo po ako sa lahat ng mga workers, local, international. Para tayong nagpo-promote. Para alam mo yung feeling na ang laki-laki nating pangalan dito sa YouTube pero may 130 plus lamang naman ako subscribers. So please don't forget to follow me here and subscribe me here on YouTube. So ayun lamang po, and I hope na in this short podcast or in this short video, kahit paano, na-enjoy nyo naman, kahit parang hindi ko naman totally nakukwento lahat or hindi ako masyado machika. Sana na-enjoy nyo and please spread my videos. Please don't forget to share my videos. Yung iba ko pang video, please share po para mas marami pa ang makapanood ng ating or makasubscribe sa ating channel. So please subscribe to my channel Buyo Imnida, Facebook, Instagram, TikTok, and here on YouTube, Buyo Imnida po sila. So please support me here on podcast and vlogs here on my channel. So that's all for wait lang. Always be safe, always be healthy, and always be happy. Buyo Imnida. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sumusuporta dito lamang sa ating pambansang. Ako inyong pambansang, Sige, bigyan natin ng sariling
ng sariling tagline, ang pambansang ka-video call kasi ginagamit ko na siya before parang feeling sabi na para lang daw nagvi-video call. So okay, ako ang inyong pambansang ka-video call, Buyo Imnida. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. That's all for today. Have a good day. Happy Labor Day po. Bye-bye.